Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Siyento natin ang ating isip, ang ating puso sa Panginoon. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Tayo ay manalangin. Pumikit ang bawat isa po sa atin. Abba Father, maraming salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin upang kami ay magkasama-sama na makinig sa kapahayagan ng iyong mga salita. Tulungan mo po ang spirit of prophecy ay mag-manifest sa aming kalagitnaan. The spirit and the anointing of Elijah to manifest in our midst, Lord, at tugunin mo po ang mga sigaw ng aming puso. Hiniling ko po sa inyo na magkaroon ng portals of heaven sa dakong ito at maging panhik-panaog ang lahat ng mga anghel upang ihatid ang mga pagpapala na inilaan mo po sa bawat isa. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na po kami, Abba Father, sa masaganang pagpapala na ibubuhos nyo habang kami nakikinig sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin at ang lahat ay mag-agree at nagsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. At kamayan mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. At pwede mong sabihin, maganda ka pa sa umaga. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, at pwede na kayong maupo. At bawal lang pong magkwentuhan habang tayo ay nakikinig sa salita po ng Diyos. Alright. Ang mensaheng nilagay ng Lord sa heart ko to share with you this morning ay patungkol sa prophetic revelation ng Jewish calendar year 6. Bakit yan ang mensahe natin ngayon? Sapagkat yan po ay napapanahon ngayon. Yan po yung gusto ng Diyos na malaman ninyo. Hindi yan gusto ko lang na i-preach o wala tayong magawa. Hindi po, kundi yan po talaga ang gustong ipahayag ng Diyos sa iyo at sa akin. Halos majority sa inyo ay nakadalo last September 21. Kailan yon? Yan. Yun po ay selebrasyon ng bagong taon ng mga Hudyo. At doon sa selebrasyong yun ay natutunan natin na ang mga Hudyo ay nagpalit sila ng taon. From the year 5785, sila ay pumasok sa year na 5786. At yun po ay hindi natin pwedeng pasubalian sapagkat yan po ay talagang nakatala sa kasaysayan ng Jewish people. Ang calendar year sa kanila ay very precious, very significant, very important for them. Sapagkat naniniwala sila na sa likod ng bawat numero ay mayroon pong natatagong mensahe ang Diyos. Kung kaya't sila po ay nagbibigay halaga sa kanilang calendar year, 5786. Bakit po napakarami ng taong iyan na 5786? Samantalang ang Gregorian calendar year na ginagamit po natin ngayon ay year 2025. Parang ang dami naman doon sa calendar year ng mga Hudyo. Alam niyo po, maiuugat niyo kasi yung kanilang kalendaryo doon po sa pagkakalika ng mundo. Kaya po, tuwing sasapit ang tinatawag na Rosh Hashanah, yan po ay Hebrew year for New Year nila. Tapos, dyan po kapatid, sa kanilang selebrasyon na yan, ay hindi lamang po nila pinagdiriwang ang pagpapalit ng taon sa kanila.
kundi pinagdiriwang nila ang pagkakalika ng Diyos sa sanlibutan. At hindi lamang po yun, kundi tuwing pong sasapit ang tinatawag na Rosh Hashanah o kaya naman ay Jewish New Year o Feast of Trumpets, kasi po ganyan po yung mga selebrasyon nila. Halos nagkakanda patong-patong. Yan po mga kapatid ay pag-alaala sa pagkakalika sa unang tao. Yun po ang siyang nais iparating nitong Jewish calendar year 5786. Ngayon, maaaring masabi ninyo po sa akin, bakit natin pinagdiriwang yan? Di naman tayo Hudyo. Tumingin ka sa katabi mo. Ang layo, di ba? Ilong na lang at kutis, napakalayo sa mga Jewish people. Ang tanong ko din, ikaw ba'y inchik? Bakit? Tuwing sasapit ang Chinese New Year, pumupunta ka sa Ongpin, sa Chinatown, at ikaw ay maring nanonood doon ng Dragon Dance, at bumibili ka ng tikoy. Di po ba? At nagbabatian pa sila. No? Yung parang may patsoy sa dulo. Di ba? Di ba? Nagbabatian pa sila. Para bagang ikaw ay inchik. Hindi ka naman inchik. Bakit ka nakikiisa sa Chinese New Year? Di ba? Nasa Bible po ba ang Chinese New Year? Wala po sa Bible yun. Ang nasa Bible ay ang Jewish New Year. Yun po nasa Bible po yun eh. Nasa kalendaryo po yun. Saan makikita? Doon po sa Feast of Trumpets. Ito po ay kapistahan ng pag-ihip ng shofar o trompeta. Yun po. At hindi lamang po yun na nasa Bible, kundi ikaw at ako ay bahagi ng selebrasyon. Sapagkat nang tayo ay kumilala kay Jesus Christ, tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ay naging kasamang tagapagmana ng Israel. Ang sabi sa Bible sa Efeso 3:6, this mystery is that through the gospel, the Gentiles, pag sinabing Gentiles, ibig sabihin, hindi Hudyo. The Gentiles are heirs together with Israel. So, ang Pilipinong mananampalataya ay kasamang tagapagmana nino ng Israel. Co-heir with Israel. Kung ano ang minana ng Israel, yun din ang minamana mo. Kaya may mana ka. Iisipin mo man kapatid na walang may pamamana ang magulang mo, pero because of your relationship with Jesus Christ, because you are linked with Jesus Christ through believing and accepting the gospel, which is the good news of our Lord Jesus Christ, ikaw ngayon ay naiduktong sa Israel. Naging kasama kang tagapagmana ng Israel. At ikalawang, sabi ng Ephesians 3:6, you become part of one body with Israel. Ang sabi, you are members together of one body. Dahil kay Christ, pag tinignan ka ng Diyos, hindi ka na tinitignan bilang Pilipino. Tinitignan kang bilang bahagi ng kanyang piniling bayan na Israel. Members together, one body na lang ang tingin, no, ng Diyos. Isang katawan na lang. Wala nang pagkakaiba. Ang Israel sa isang Pilipinong Kristiyano, ang tingin sa kanila ay mga pinili ng Diyos. At ang ikatlo, ang sabi rito, because of our link or relationship with the Lord Jesus Christ, we become sharers together in the promise. Ano ibig sabihin ng sharers together? Parang may share ka, parang kang stockholder sa mga pangako ng Diyos. Ano yung mga pangakong yun? Pangako ng Diyos sa Israel. Ikaw ngayon, kapatid, ay may bahagi doon, may portion ka doon. Amen? Kung ang Diyos ay nagbitaw ng pangako, hindi pwedeng sa Israel lang yun. Kasama ka parati. Dahil sa relasyon mo kay Jesus Christ. Naintindihan niyo po yan. Kaya yung calendar year, 5786, na kiniklaim ng mga Jewish people, at dinutupad naman ng Diyos sa kanila.
Kaya pansinin ninyo, ginigera ang Israel. Hanggang ngayon, binobomba sila. Pero never na bumagsak ang ekonomiya ng Israel. Lalo pang umaangat, damo na may crisis. Samantalang sa ibang bansa, pag may crisis, bumabagsak ang ekonomiya. Naghihirap ang bansa. Yumayaman pa nga sila. Di ho ba? At hindi lamang yun, hindi sila mabitaw-bitawan ng US. Hindi sila pwedeng iwan ng US. Bakit? Ang may hawak ng napakalaking ekonomiya ng Amerika ay ang mga American Jews. Ibig sabihin mga Hudyo na tumira sa Amerika, nakapag-asawa ng Amerikano, at hanggang po sa lumitaw ang mga anak-anak at mga apo nito na may lahing American, pero sila ay mga Jews. So sila yung mga multi-billionaire, mga mayayaman. Tingnan nyo, may-ari ng Google. Jew po yan. May-ari ng Google. Yung Waze na ginagamit po natin pag nagtatravel tayo, sa kanila galing din yan, sa Israel din yan. Yung Levi jeans, yung Levi Strauss, di ba may jeans na ganyan? Ang may-ari po yun ay isang American Jew rin. Kaya nga tinawag na Levi kasi isa sa mga pangalan ng tribe sa Israel ay si Levi. So ang dami, kung i-research po ninyo, ang dami nyo makikita doon na puro mga multi-billionaire ay mga Jews. Ayan. Bakit? Kasi kada New Year, nagkakaroon po sila ng declaration ng bawat numero sa kanilang calendar year. And they believe na yun ay makapangyayari sa buhay nila. Ang tanong, para sa kanila lang ba yun? Hindi ba stockholder ka sa pangako ng Diyos? Hindi mo lang kasi maklaim eh. Kasi nga, kulang ka sa knowledge at kulang ka sa kaalaman. Kaya hindi mo siya maklaim, hindi mo siya malakaran. At ngayon, nire-reveal sa atin ng Diyos yan. Kaya ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, kasi itong taong ito, bagamat Gregorian calendar year ang ginagamit natin, 2025, pero sa spiritual nating buhay, meron tayong calendar year, 5786. Biblical calendar year yan 5786. At ngayon, alam niyo po, mahalaga sa Israel, sa calendar year nila, yung last digit, 5786. Yung last digit niya ay 6. Very important sa kanila yan. Kaya ang katawagan nila, that they have entered into the Jewish New Year 6. Ngayon, sa Gregorian calendar, kailan pa magpapalit ng taon from 2025 to 2026? Sa January pa. So, laging nauuna na magpalit sa Israel dahil hindi pwedeng unahan ang Diyos ng pagpapala. Amen? Kung nais magpala ng Diyos, laging siyang una. Kaya nga sa 6, ito pa lang, month of October pa lang ngayon. O last month, September, October, November, December. Tapos January 1. Saka lang papasok ang year 6 sa Gregorian calendar. Yun ang sinusunod natin na kalendaryo. Pero pag ni-research nyo yan, ang Gregorian calendar ay hango sa mga paganong mga Diyos-Diyosan na sinasamba po nila. Pag-aralan nyo ang mga calendar months sa Gregorian, mula sa month of January. Alam niyo po, si January, kung sino ang Diyos-Diyosan doon? Si Janus. The Roman goddess of beginnings and future. Dati nung araw sa Europe, hindi po New Year ang month of January. Wala pong month of January noong araw at wala ring month of February. 10 months lang po ang kalendaryo nung araw sa Gregorian calendar na sinusunod ng mga Hudyo. Tayo noon, mga sila lapu-lapu nung araw, sila Haring Humabon, ito yung mga ating mga ninuno. Ano yan wala pang kaugnayan niya sa Europe kaya wala pa tayong kalendaryo during that time. Tanungin niyo si Humabon at tanungin niyo si Lapu-Lapu. Wala pa. Okay? Si Raha Sulaiman, wala pa. Pero pansinin ninyo, ang mga namumuno sa bansa natin ay mga Raha, mga Datu, mga King. Bakit? Kasi
ang Pilipinas ay royal family yan. At tingnan mo ang katabi mo, mukhang prinsesa, mukhang prinsipe, mukhang reyna, mukhang hari. Tayo ang may dughong bughaw. I-research nyo. Huwag nyo lang babasahin ng sinulat ni Gregorio F. Saide na Philippine History. Kasi inililihis tayo na para bagang pinapaniwalaan tayo na doon lamang magkaroon ng gobyerno nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi. Kilala nyo yun? Hindi kilala ng iba, nakapatunga nga, Miguel Lopez de Legazpi. Sila kapatid ang unang pinadala rito eh. No? Pero bagamat ang nakatuklas ay si Magellan. Tapos nagpadala sila ng mga mamamahala rito at isa doon ay si Miguel Lopez de Legazpi. Ganun po yun. At ang sabi doon sa Philippine history natin ni Gregorio F. Saide at saka ni Teodoro Agoncillo, hindi niyo pa alam yun? Philippine history, nakalimutan na ninyo? Grabe naman, ang tanda-tanda na ninyo. Nakalimutan na. Nakalimutan na ninyo yun. Nakalagay doon na doon lamang nagkaroon ng gobyerno sa Pilipinas nang dumating ang mga Kastila. But prior to that, di pa dumating ang mga Kastila, may gobyerno na sa Pilipinas. At ang central ng government, hindi sa Maynila, hindi sa Luzon, hindi sa Visayas, kundi sa Sulu. Kaya pinagarian tayo ng mga datu, ng mga raha. Sa Maynila, sino ba ang raha nung time na yun? Si Raha Sulaiman. Ay mga setang raha, yan yung mga sinatawag nating noble o maharlikang Pilipino. Amen? Kaya nga, maharlika. Alam mo saan ko natutunan yan? Diyan, sa Bangko Maharlikang inaatinan ko. Kasi nagsasalita dyan mga datu mula sa Sulu. Sila po nagsasalita. Kasi itong pong datu, sila po nagmamay-ari ng mga resources doon sa Mindanao eh. Yan ay kanilang ininvest ang buong kayamanan nila sa Bangko Maharlika. At yung 15% ng kikitain ng Holo-Sulu ay ibibigay sa mga Pilipino. Yun po yung dinidistribute namin. Naintindihan nyo? Naipasok ko lang po, hindi ko pinopromote yan. Pero naalala ko, kasi kaya nga Maharlika eh. So, yan po natutunan ko yan. Mismo nagsasalita sila. Sabi ng Dato Kiram, huwag niyong paniwalaan ang mga librong sinulat nila Saide at nila Agoncillo. Binabago nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Bago pa lamang dumating ang mga Kastila, may gobyerno na sa Pilipinas. At isang patunay na may gobyerno, dumalo kayo sa China. Sapagkat ang sabi, merong datu sa Sulu, yung namumuno, naging mag-best friend sila ng emperor ng China. At dahil mag-best friend sila, nang mamatay yung datu datu sa Pilipinas, nagpatayo ng rebulto yung emperador sa China. Nang rebulto bilang paggalang po at pagkilala sa datu na nasa Holo-Sulu ng Pilipinas. Kaya yung sinasabi ng mga Chinese na parte raw tayo doon pag may-ari ng China, province daw tayo ng China. Kaya tayo kiniklaim ng China. Pinabubulaanan yun, sabi mali po yun. Kaya hanggang ngayon, ay may nandoon po yung rebulto ng isang datu na namumuno sa Pilipinas at that time. So, ibig sabihin, pag may darating po na mga taong kilala, pumupunta sa Holo-Sulu, doon nagbibigay galang, parang yun ang Malacanang during that time. Oh. Amen? Nanunawaan niyo po ba ako? Kalibutan mga katabi mo, gising ka pa ba? Yan. So, kaya tayo dyan napunta. O, pinagmamadali na ako nung kinlik na agad. Wala pa ako. Nasa introduction pa lang ako. Bilisan ko na. Okay? Okay. Ngayon, ang sabi dyan, today, the new Hebrew calendar year in Israel is 5786. And the last digit in this new Jewish calendar year is 6, which is equivalent to the Hebrew letter Vav. Sino present nung September 21? Nagkaroon, taas ang kamay para makita ko. Yun. So, yung Vav, yan ay letter B sa Hebrew letter. Kaya yung salitang Abraham,
Hindi letter B po yun, hindi as in boy yun, ng Abraham. Tayo sinusunod natin, Abraham, di ba, as in boy. Sa Hebrew yan, yung Abraham na yan, ay victory, AB. Ibig sabihin ng AB, Ab, ay, father. Okay? Pero yung Hebrew letter niya ay B o Bab. At ang numerical value niya ay 6 o 6. Ngayon, dahil po nasa Jewish calendar year 6 na po tayo ngayon, mga kapatid, ano ang prophetic revelation ng Jewish calendar year 6? Alam niyo po, pag pinag-usapan ang Jewish calendar year 5786, napakarami po ng mensahe ng Diyos dyan. Kaya yung binahagi ko ng Jewish New Year, small portion lang po ng message yun. At gustong iparating ng Diyos sa inyo, hindi ayaw lang niya na ilalang ang mapagpala, kundi kayo rin ay mapagpala. Dito sa mensaheng ito ng 6. Okay? Nasaan na tayo ngayon? Nasa calendar year 6, according sa Jewish. Pagdating ng January 1, papasok na rin tayo sa year calendar 6, kasi 2026 na. Okay? Ngayon, ano ang mensahe niyan? What is the prophetic revelation? Pag sinabing prophetic revelation, ito po'y kapahayagan ng Diyos. Ngayon, ang taon ng mga tao. This is the year of man. Naman? Tandaan niyo po ito kailangan maintindihan niyo to. Pinapahayag ng Diyos, this is the year of man. Ngayon, ang taon, ayoko kasing lagay na, ngayon ang taon ng tao. Pwede rin, di ba? Pero baka naman isingle lang natin ng isang tao rito, kundi ginawa kong mga. Ngayon, ang taon ng mga tao. Bakit? Bakit daw? Pakibasa nga yung nasa ilalim ng ngayon ang taon ng mga tao. Sino nais magbasa? Sige, Sister Lolit. Mukhang gigil na gigil si Sister Lolit magbasa eh. Kita ko, papatayo na siya eh. Ang bilang na 6 ay kumakatawan sa tao dahil nilikha ang tao sa ika-6 na araw. Yes. Actually, kung inyo pong uunawaing maigi, ang bilang ng tao ay 6. That the number of man. Hindi ibig sabihin 6 yung tao. No? Isang tao, pero ang kanyang numerical value ay 6. Why? Because on the 6th day, God created the man. At doon sa Book of Revelation, di ba? Alam niyo po ba yung 666? Di ba? Yung sinabi sa Book of Revelation, 3 6. Ang sabi, that is the number of a man. Kasi nga 6 siya. Kaya lang, ginawang 3 6 na naging masama na po ang mensahe. Paglitaw, ng Antichrist. Yung 6. Pero ang number of man is 6. Ano ang bilang ng tao? 6. Ano bang year calendar ngayon? 6. So, this is the year of man. Kalabitin mo ang katabi mo, this is your year. Sino mga tao dito? Taas ang kamay ng mga tao. Sige, yung iba ayaw magtaas ng kamay mo, hindi ka naniniwala na siya'y tao. Tumayo ang tao. Ayan. Para makita natin, ang dami palang tao eh. Kalabitin mo ang katabi, sabi, ang dami palang tao rito. At sabi mo sa katabi mo, ngayon, ang taon mo. Amen? Sige, makakaupo na lahat ng tao. Buti walang aso at pusa ito, baka tumayo rin yung pusa no? Okay. Basahin natin ang Genesis chapter 1, 26 hanggang 31. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo
ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ay ang ika-6 na araw. Kaya doon po nakuha ang bilang ng tao. Ayon po sa ika-6 na araw, nilikha nila lang ang tao. Ang tao po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya ito pong Jewish New Year 5786, ayaw na ayaw kung hindi ito inyong maintindihan maigi. Kung hindi ko ito finish, di maintindihan mo ba, ito ngayon ang taon mo? Di ba? Hindi sayang. Dapat marami kang kiniklaim sa buhay mo. Ang problema, hindi na ipipreach. At buti na lang, niloob ng Diyos, maipreach ko sa inyo ngayon. Amen po ba? Kasi ayaw ko, doon lang sa pinuntahan namin sa Lucena City, preach ko yan sa Lucena City. Alam nga namang sila lang ang makaintindi nun. Patungkol sa ang 6 ay tumutukoy sa taon ng tao. Kaya nagtatanong ka, kailan ba kaya dating ang taon ko? Nagtatanong ka ba, kailan darating ang taon mo? Ngayon! Ay dumating na ang iyong taon. Kamaya mo ang katabi mo, sabi mo, dumating na ang taon mo, kapatid. Ano ang ibig sabihin na ngayon ang taon ng tao? That this is the year of man. Jewish New Year 5786, yung last digit na prophetic revelation ng Diyos sa 6 na bilang ay patungkol sa tao. Kaya ngayon ay sinasabi natin anak ng tao o taon ng mga tao. Anong ibig sabihin na ngayon ang taon ng mga tao? Una, ito ang panahon na ating alalahanin ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao. Kailangan alalahanin mong mahal ka ng Diyos. Alalahanin mong pinapahalagahan ka ng Diyos at inaalagaan ka ng Diyos. Tingnan natin ang awit 8. Ang awit 8 ay tumutukoy po sa creation ng Diyos sa Book of Genesis na binasa natin. Ano ang sabi diyan? Awit 8, talatang 3-6. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay. Wow! Pinagmasdan ng Diyos ang langit na gawa ng kanyang kamay. At ano ang sabi rito? Pag tumingin ako sa langit na ginawa mo, sa moon at mga stars na nilagay mo doon, napapatanong ako, sabi ng sumulat. Nang tignan niya ang langit, nakita niya ang buwan, nakita niya ang mga bituin na nilagay ng Diyos doon. Ang sabi ng sumulat ng awit, napapatanong siya. Anong tanong na sumagi sa isip niya? Ano ba ang mga tao at iniisip mo sila? Grabe, no? Hallelujah. Ano ba ang mga tao na iniisip mo sila? Mga tao lang sila, pero bakit ang kausap ay ang Diyos? Concerned ka sa kanila. Kita niyo po ba? Naintindihan mo yan? Tumutukoy yan sa ika-6 na araw na nilikha ng Diyos. Yung binabanggit ng Psalm 8. Patungkol sa creation. Nang tignan ko ang buwan at ang mga bituin. Wow! Napatanong siya sa sarili niya. Ano ba ang mga tao at iniisip mo sila? Sabi sa translation na itong translation naman na ginamit ko sa Mabuting Balita, Biblia naman ngayon. Sabi, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay. Pati ang buwan at mga bituin
na iyong inilagay? Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ang buwan pala at bituin ay nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano ba ang naidudulot ng buwan sa tao? Liwanag. Alam niyo po ba, kada buwan ay nasa iba-ibang mood ng tao. Sa pamagitan ng buwan, may relationship ang buwan sa earth eh. I-research niyo po yan, mga kapatid. Kaya, makikita ninyo na mayroon tinatawag tayong kabuwanan, lalo na sa isang taong manganganak. Binibilang ikasyam na buwan. Magsisilang na yung babae ng tao o ng anak niya. So, may relasyon ang buwan. Tanggalin mo ang buwan, hindi ngayon malaman kung kailan manganganak at di makakapaghanda ang babae. Namumuhay tayo ito, wala tayong months. Walang month, walang buwan. Di ba? Ano magagawin? Baka sakali na lang. Di natin alam kung kailan manganganak to. Kasi walang binibilang na buwan eh. Amen? Nagbuntis ka sa buwang ito ng December, kailan ka manganganak? Magbilang kayo. Di ba? Paano kung wala ka namang bibilanging buwan? Kasi wala namang batayan. Ano niyo po, ang kalendaryo, ang pamaraan nila ng paggawa ng kalendaryo ay sa pamagitan ng yung buwan mismo, yung moon. Kaya ang tawag diyan ay lunar calendar. Ang batayan ng kanilang kalendaryo ay ayon sa buwan, pagditaw ng buwan. Yung iba naman, itong ating Gregorian calendar, ang batayan niya ay solar calendar. Batay sa araw. Amen? Yun po yun. Kaya, may mga tao na yung mood nila, lalo na pagkakabilugan ng buwan, bilog na bilog ang buwan, naku, may mga taong napapraning. Naapektuhan sila sa movement ng buwan. Maging yung mga movement ng mga stars. May relasyon yan sa tao. May epekto yan sa tao. Yung mga movement ng stars. Ano? Kaya ang sabi dito sa Bible natin binabasa, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay. Pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Tingnan ninyo, may mga iba gumamit ng bituin patungkol sa kalagayan ng tao. Kaya dyan po na nalikha yung zodiac sign. Di ba? Amen? Na minsan, yung sinasabi ng kapalaran ng tao, nababasa daw dun sa bituin. Kaya may mga tao, yun ang ginamit nila. Kaya, ibig sabihin, pinapatnubayan at pinapahalagahan ng Diyos ang tao. Ayon sa lumikha ng bituin, ayon sa movement ng bituin sa kanyang buhay. Naunawaan mo ba? Pero hindi ko sinasabi na tumingin kayo sa zodiac sign para malaman ninyo. Kasi ang mga style nila, demonic. Paano nila naman malalaman? Tangi ang Diyos lang ang nakakaalam ng movement ng stars kung ano mensahe niyan sa tao. Kaya lang sila, nag-imbento na sila. Pag ganito ang movement ng stars, ikaw ay Sagittarius, ikaw ay Capricorn, ganito ang iyong karakter, ganito ang future mo. Ganun po sila eh. So nanguhula sila. Pero sa Diyos, alam niya kung ano yon. At tanging siya lang ang nakakaalam. At pati ang kanyang mga propeta at apostol. Yun po yun. Hindi po sa mga bolang kristal. Hindi po sa pamamagitan ng paglalaro ng tarot cards. Hindi po sa pagbili ng mga dyaryo at titignan mo ang araw na ito para sa iyong zodiac sign. Sa araw na ito, mag-iingat ka sa paglalakad. Maaring ikaw ay mahulog sa imburnal. Tingnan nyo. Nagiging guide nila yan. Pero yan po ay hindi dapat. Pero maliwanag na ang movement ng stars ay may kinalaman sa buhay ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakaalam po ng patungkol yan. Hindi yung mga astrologist na yan.
Okay? At nakita rin natin dito, ang sabi dito, inappoint mo silang in charge sa lahat ng kinreate mo. Grabe. Ang tao ay naging isang administrator. Ang tao pala, ikaw, turo mo sa katabi mo, ikaw ay isang administrator. Isa kang manager. Wow! Ano minamanage mo? Ang mundo. Lahat ng nilikha ng Diyos ay pamamahalaan mo. Ang halaman. Kaya hindi ka dapat sira ng halaman. Amen po ba? Pinamamahalaan mo yan. Minamanage mo yan. Lahat ng mga nilikha ng Diyos. At ano ang sabi sa verse na ito ng verse 6 sa Psalm 8? Inilagay mo ang buong creation sa ilalim ng kanilang paa. Lahat ng mga tupa, mga baka, pati wild animals, mga ibon, mga isda, at lahat ng nasa dagat. Grabe, kaya nasabi nitong sumulat, ano ang tao para pag malasakitan mo, para pahalagahan mo? Ano ang tao para maging concern ka dyan? Kasi, una, pinrovide mo lahat ng pangangailangan niya. Kasi bago nilikha ng Diyos ang tao, anong una niyang nilikha? Liwanag. Kasi ang hirap nun yung tao, hindi makakita dahil sobrang dilim. Ano pa mga nilikha ng Diyos? Nilikha niya ang lupa. Kasi kung nauna ang taong likhain, walang matitira ng tao. Nasa kalawakan, walang matapakan. Dahil wala namang matitira, dahil wala pang lupa. Di ba? Inuna muna ng paglikha ng Diyos ang lupa, tapos ang mga pananim. Kasi kung walang pananim, ano makakain ng tao? At nilikha niya ang mga ibon, kasama na ang mga hayop o isda sa ilalim ng dagat, at mga hayop na lumalakad. Kasi yun ang pagkain ng tao. Mga puno, mga bunga ng puno. Grabe ang pagmamalasakit ng Diyos. That's why ito alalahanin mo, kailangan ma-realize mo, ito ang taon ko pala. Dapat nagdiriwang ka sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Lalo na nang makakilala ka sa Panginoon. Amen po ba? Na dapat mong i-appreciate maigi ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga ito taon ng mga tao na kung saan ay inaalala mo ang pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Nagkakamatayan na nga ang lahat. Di ba? Ang dami nang namamatay ngayon. Atake sa puso ang number 1 killer ngayon eh. Ang dami kong mga kakilala. Kakwentuhan mo lang, ang sigla-sigla. Tapos mamaya magte-text na lang sa'yo yung asawa, yung anak. Bishop Perdi, patay na po si Daddy. Ha? Ano nangyari? Hindi na po gumising eh. Kausap pa namin, tawa pa ng tawa nung gabi. Kain kami ng kain. Ano ba kinakain nyo? Yun, ang delikado ron. Yung kinakain bago matulog sa gabi. Di ba? Oh. Eh, kumain ba naman ng noodles? Ay, di siyempre, pag noodles, sisip-sip ng tubig yan. Madidehydrate ka. Bago ka matulog, hilig mo sa noodles eh. Oh. Sinip-sip yung tubig sa katawan niya. Ayun. At dahil na-dehydrate siya, kulang sa tubig, inatake na sa puso yung tao. Patay. Nakanganga. Nagtataka sila kasi lakas yung bilik ng daddy niya. Pero ngayon, wala siya narinig na hilik. Yung pala, wala palang buhay. Kaya yung malakas ang hilik dyan, bantayan mo, kung tumigil na yan sa paghilik, gisingin mo na, oy, di ba? Baka wala na palang buhay. Ganyan po eh. Yung iba naglalakad lang, sasakay sa jeep. Pag hakbang sa jeep, biglang bumagsak, inatake na agad pala sa puso. At ngayon, kamayan mong katabi mo. Sabi mo sa kanya, wow, buhay ka ngayon. Amen? Pahalagahan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Taon mo ngayon. Amen? Kaya ikaw ang aking ngayong binibigyan ng pagpapahalaga din dito dahil sa tulong ng Diyos sa buhay mo.
At dito, next slide natin, dahil sa pagmamahal ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak mula sa langit upang mamatay sa krus bilang kabayaran sa kanilang mga kasalanan dahil ayaw niyang itong mapahamak, kundi ang nais ng Diyos, ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yan po'y pagpapaalala. This is the year of man. Okay? Ano ang sabi ng John 3:16? Pakibasa nga ng alam niyang mahal na mahal siya ng Diyos. 1, 2, 3. O, tignan nyo, kapatid. Ano ang sabi sa unang sentence? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sa English niyan, sino nais bumasa isang per sentence ng English? For God so loved the world. For God so loved. So ginamit, kapatid, yung pinaka niya, yung so love. Anong tawag doon sa English, ano na yun? Ha? Yung so love, yung ay, si teacher, ano yung pinaka-superlative, yung superlative expression, ginamit yung so love. Ibig sabihin, grabe, matindi pala ang pagmamahal ng Diyos. Eh, bago pa lang ang John 3:16, binasa natin ang Psalm 8 eh. Di ba kanina? Di ba? Ang sabi, nang masdan ko ang mga nilikha mo sa kalangitan, ang buwan at bituin, napapatanong ako. Anong tanong niya? Grabe, ang pagpapahalaga mo sa tao. Sabi ng sumulat sa Diyos. At pagdating ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Mula sa pagkakalika sa tao, hanggang sa John 3:16 na yan, hindi nagbago ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao. At ayaw niya ang sino man ay mapahamak. Ayaw niya ang sino man na tao ay makaranas ng kanyang judgment. Ayaw niya ang sino man ay mapunta sa lugar ng pagdurusa. Ang nais ng Diyos, ang tao po ay magkaroon ng kaligtasan, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Dapat ma-realize mo yan. This is your year. Jewish calendar year 6. Mas matindi ang mensahe niyan pagdating ng year 2026. Kasi bakit? Doble-doble. 2. Di ba? Yung 2 kasi doble yan, di ba? Dalawa eh. Doble-dobleng 6. Amen. Yung pagmamalasakit ng Diyos sa pagpasok ng year 2026, mas matindi kaysa sa Jewish calendar year na ito. Kasi yun ay 2026. So, dito nakita natin, grabe ang pagmamahal niya sa tao. Alam mo, dapat ma-realize, grabe pala. Ngayon ko dapat pala ma-realize sa taong ito, ng Jewish calendar year 6, ang grabing pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi lang ikaw ang mahal niya mga mahal mo sa buhay. Gusto ng Diyos abutin ang husband mo, gusto ng Diyos abutin ang mga anak mo. Gusto ng Diyos abutin ang mga kapatid mo. Gusto ng Diyos abutin ang mga magulang mo. Amen? Dahil grabe ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, may kaugnayan yan doon sa team ng atin pong Jewish New Year, 5786, about connection. Nakuha niyo? Kasi gusto ng Diyos na ma-connect ang tao sa Kanya. Naputol yung koneksyon na magkasala ang tao. Kaya, ang langit, ang siyang lumapit sa mundo para abutin ang mga taong makasalanan. Yan kailangan mong unawaing maigi. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya si Jesus Christ. Dahil mahal niya.
Kaya may kapanganakan ng Kristo. May sineselebrate na Pasko upang ipalaala sa mga tao. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa tao. At alam niyo po ba, noong nangaral ako, noong September 21, nabanggit ko ang patungkol sa pagbabalik ni Kristo na pinag-aralan po ng mga tao. Sa September 23 daw mangyayari yung rapture. Yung rapture, second coming ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pag dumating si Lord, kukunin niya ang mga mananampalataya para hindi mag-suffer dito sa mundo ng matinding kahirapan at galit ng Diyos. Kukunin muna ni Christ ang kanyang mga mananampalataya. Pero hindi nangyari. Anong batayan nila? Bakit napag-isipan nila na September 23 daw ay babalik si Lord? Una, dahil po siya nangyayari sa ating kapaligiran. Nangyayari sa Israel ngayon. At nagaganap po sa iba't ibang bansa. Nakita nila ang palatandaan ay talagang dumating na. Ngayon, ang ikalawang batayan nila dito, meron silang pinagbabatayan. Hindi basta-basta ng hula lang sila. Ang pinagbabatayan nila ay yung last trump na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, 51 hanggang 53. We shall not all sleep. Hindi raw tayo lahat ay mga tutulog o mga mamatay. But we shall all be changed in a twinkling of an eye. Pagbabalik po ni Kristo yun. Hindi lang lahat tayo ay mamamatay, kundi lahat tayo ay babaguhin. Sa isang kisap mata. Ano yung pagbabago na yun? From corruptible to incorruptible. Mula sa isang kalagayang namamatay at hindi na mamamatay. Ibig sabihin, ang physical body mo ay mawawala. Maiiwan lang sa iyo, nakaupo ka dyan pag dumating si Lord, ang sapatos, medyas, brief, o basta physical, lahat yan iwan. Yung katawan mo, naging isang spiritual body siya, na hindi na mamamatay. Lumilip, tatagos ka dyan, no? At ikaw, kapatid, ay sasakay sa alapaap. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4. At nakasakay ka sa alapaap, at yung alapaap ay kusang umaandar, at ihahatid ka sa pagsalubong sa Panginoon. At ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. So, mayroong pagtunog ng trumpeta. Tapos, inilapat nila yon sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15, verse 51 hanggang 53. We shall not all sleep. Yung sleep ay mamamatay eh. But we shall all be changed in a twinkling of an eye. Ano ang sabi dyan? Ano nga yung 1 Corinthians chapter 15, 51 hanggang 52. Okay, pakihanap yon para makita natin. At nakalagay doon, with the last trump. Sa huling tunog ng trumpeta. 1 Corinthians 15, hindi 1 Thessalonians. Okay, so, yun po yun, yung last trump. Ang tanong, ano ba ginagawa sa Jewish New Year? Ang Jewish New Year kasi, yun po yung Feast of Trumpets. Pista ng pagtunog ng trumpeta. Yung trumpetang gagamitin po doon, hindi mga trumpet po nakikita natin. Hindi po, kundi sungay po ito ng isang lalaking tupa. Ram's horn ang tawag. Yun po yung pinapatunog. Yung katulad dito, pag Jewish New Year natin, di ba, inihipan ni brother, anong pangalan nun? Jackson. Yun po yun. Yun po yung iihipan sa Feast of Trumpets. At yun din yung pag-ihip sa pagbabalik ni Christ. Kaya iniugma nila, sabi nila, September 23 ang pagbabalik ni Jesus Christ. Nangyari po ba? Buti na lang hindi nakatsamba yung mga nagpahayag na yun. Kung nakatsamba, malamang marami sa atin wala na rito. Okay? Buti na lang hindi nangyari. At pwedeng mangyari. Bakit? Una, alam naman natin, wala nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. Amen?
Wala nakakabatid kung kailan darating si Jesus Christ. Paano kung dumating nga dun sa September 23 na yun? Wala makakapagsabi. Kung dumating nga, anda ka ba? Yan ang tanong. Buti na lang hindi dumating kasi bakit? Narito pa mga pastor niyo. Narito pa ang katabi mo. At nariyan ka pa. Amen? Kung dumating, palagay ko marami masisiraan ng ulo ng mga Christians lalo. Bakit sila naiwan? Pinangako ng kanilang pastor, baka kasama sila. Nakinig sa pangako ng pastor na kahit ikaw ay walang commitment kay Christ, kasama ka. Naniwala ka, hindi ka nakasama. Di get-agad ka sa pastor. Ang problema yung pastor, hindi mo na makita. Kinuha na rin pala. Makakabawi ka sa pastor kung hindi nakuha, hindi nasama. Pastor, sabi mo, kahit kami hindi dumadalo ng Sunday service, sasama kami kasi believer kami ni Christ. Ang kukunin kasi ni Lord yung prepared eh. Kaya nga sinabi niya, maghanda kayo, maging handa kayo sa aking pagbabalik. Kailangan prepared ka, ready ka. Kaya ako naniniwala, next slide natin, bakit kaya hindi natuloy ang sinasabing pagbabalik ng Panginoong Hesukristo last September 23, 2025? Alam natin, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Yesus. Pero alam nyo bakit hindi pa bumabalik si Jesus Christ para kunin ang mga mananampalataya? Alam niyo ba kung bakit na-postpone yun? Pwede mangyari yun. Yung September 23, pinagtatawanan ng iba, magkakaroon daw ng rapture. Pero pwede mangyari po yun eh. Pwedeng na-delay lang ngayon, baka next year, pwede mangyari yun sa Jewish New Year. Wala na po selebrasyon ng Jewish New Year tayo rito pag nangyari po yun. Iyakan lang po mangyayari doon. Kayo nagkakaiyakan. Naiwan tayo. Okay? Ngayon ang tanong, bakit hindi nangyari? Yun ang dapat tanong. Ba't hindi siya naganap? Alam niyo po, ito pakikita ko sa inyo kung gaano talaga kamahal ng Diyos. Baka hindi ka pa maniniwala sa akin eh, na mahal ng Diyos ang tao. Ikalawang Pedro 3:9. Ano ang sabi? Basahin natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. So, ibig sabihin, tuto pa rin ng Diyos ang pangako niya. Hindi niya pinababayaan yun. Ang pangako niya ay pangako niya. Gagawin yun. Ano yung pangakong yun? Na kanyang muling pagbabalik. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Ako'y muling babalik at tatanggapin ko kayo sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo din naman ay doroon. Sabi ng 1:14, talatang 2. Di po ba? At ano ang sabi? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Ilan daw ang binibigyan niya ng pagkakataon? Sa iilan na ba? Sa lahat. Grabe pala talaga. Kaya kailangan talaga ma-celebrate natin ngayon ang araw, ngayon ang taon ng tao. Kasi kailangan malaman ng lahat ng tao, hindi sa inyo lang, lahat ng kapitbahay natin, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng tao sa mundo, mahal kayo ng Diyos. Ayaw niya kayong mapahamak. Kaya binibigyan niya ang tao ng pagkakataon. Amen? Kasi kung mangyari yun, malamang, baka maiwan ka. Alam niyang hindi ka prepared. Kaya pinag-prepare ka ngayon ng Diyos. Kung nangyari yun, malamang, kapatid, hindi mo na makita si daddy sa si mama mo. Pag uwi mo sa bahay, mama, nasan sila? Ba't nandito yung relos? Andito yung brief ni Papa? Pati mga damit? Pati si mama, lahat. Saan sila napunta? Kinuha na ng Panginoon. Naiwan ka sa lupa. Di siyempre, hagulgul ka. Di ba? Ito ata yung sinasabing rapture. Lord, sana binigyan niyo ako ng panibagong pagkakataon. Di pa kasi na dumating. Yun po yung nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. Amen? Buti na lang, hindi nangyari yun kung nagkataon si Isaac, pagka dumalaw sa bahay, nawawala pati mga kapatid.
Nawawala si Rachel, nawawala si Ruth. Si daddy niya, ba't kaya hindi nagtinda ngayon? Hindi naman Sunday ngayon ah. Si mama niya, nawawala din. Biglang tumahimik sa bahay. Biglang tumahimik sa bahay. Ay, sorry, thank you. Di ba, kapatid? Nawawala si daddy niya. Si Daddy Christopher, nawawala rin si Mommy Blessy. Nasaan sila? Dumating na ang Panginoon. Ganun po ang pwedeng mangyari. Ngayon, ayaw niya kasing mapahamak ang tao. Nais niya lahat ng mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Grabe yun po, pagmamahal po ng Diyos yun. Ay, iba nagtutuya, hindi raw nangyari, bunga-bula ang propeta yung mga nagpahayag na yan. Hindi nila naiisip, hindi tinupad ng Diyos yun. Pwede mangyari kasi yun, dahil una, wala naman nakakaalam kung kailan darating, kaya paano kung tumapat na nga September 23, kaya lang, nung pinaplano na nila, sandali, nakita niya, hindi pa bumabalik sa gawain si Isaac. At hindi pa bumabalik ang mother ni Rodel sa gawain. Kailangan bumalik muna sila. Naku, manda tayo ngayon pag bumalik. Ayan na pala sila ngayon. Di ba? Ayaw niya kasing mapahamak ang loved ones mo. Kung meron kang anak na ayaw maglingkod sa Diyos, ngayon ang time, kapatid, hilahin mo siya, abdalin mo sa gawain ng Diyos. Kasi ayaw niya na mapahamak ang sinuman. Ano ang sabi dito sa Bible? Hindi niya nais na may mapahamak. Grabe. Ugatin mo yan. Hindi nais ng Diyos na mapahamak ang tao. Pagdating sa John 3:16, backward tayo. John 3:16. Ito, panahon ni Peter to na sinusulat niya. Panahon ni John, sinusulat naman ang gospel. Malayo pong agwat ng taon na yun. Ang sabi ni John, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tapos, move backward tayo sa creation. Di ba? Ano ang sabi? Nang masdan ko ang langit, ang buwan at ang mga bituin. Ano ang tao para iyong pahalagahan? Tingnan nyo. Since from the time immemorial, mula sa pagkakalika sa tao, hanggang, kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Mahal niya ang tao. Kaya kung may taong pupunta sa impyerno, hindi ang Diyos ang nag-decide niyan para pumunta siya sa lugar ng pagdurusa. Ang tao na mismo ang tumanggi sa Diyos. Amen? Ang tao na mismo ang tumanggi. Ang tao na mismo ang kusa na pumunta sa impyerno. Pero may mga tao pa rin pupunta sa impyerno, bagamat mahal ng Diyos ang tao. Bakit? Nasa Mateo 25 yan eh. 41 hanggang 44. Di ba sa pagbabalik ni Kristo, hinati niya ang tao sa mga tupa, ito naman mga kambing. At anong sabi sa mga kambing? Sa kanyang sa left side, kambing, ang right side ay mga tupa. Sabi niya doon sa mga tao na mga tinawag niyang kambing, kayo ay mapunta sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga kampo na masasamang espiritu. So ang impyerno, hindi nilikha para sa tao at doon dalhin. Inihanda ang impyerno para kay Satanas at sa mga masasamang espiritu. Paano napunta ang tao? Ang tao mismo nag-decide. Tinanggihan nila ang pagmamahal ng Diyos. Tinanggihan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Alam, kung lahat ng tao nagmamahal, lahat ng tao wala sa bahay nila, nasa simbahan yan, at sumasamba sa Diyos dapat. Amen? Sana sarado lahat ang mga tindahan nilang lahat. Kung talagang nagmamahal sila sa Diyos. Araw na linggo, sarado, walang magtitinda, walang mabili ang tao. Alam nila, ang mga manininda ay nasa gawain ng Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Walang mga tao sa kanya-kanyang mga tahanan kasi buong pamilya ay nasa gawain ng Diyos. Kung ang tao, pinili ang Diyos. Kaya, ang nais ng Diyos, maligtas ang tao. Yun ang ibig niya. Ma-save ka.
Hindi maatim ng Diyos na naghihirap ang tao doon sa lugar ng pagdurusa. Ayaw niya yun. Mahal na mahal niya ang tao. At gusto niya ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang tao. Kasi ayaw niya ito'y mapahamak. Kundi nais niya ay magsisi at talikuran ang kasalanan sa kanyang buhay. So, ibig sabihin pala, pag tayo pala ay nabubuhay sa kasalanan, hindi pala nalulugod ang Diyos. Umiiyak ang Diyos. Lumuluha ang Diyos sa taong mahal niya na patuloy na yumayakap sa kasalanan sa kanyang buhay. Kasi sabi rito, hindi nais ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So yun pala ang nais ng Diyos. So ang Kristiyanong yumayakap sa kasalanan sa pagbabalik ni Christ ay hindi pala kukunin ng Panginoon. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya ang isang Kristiyanong kukunin niya ay nakipag-break na sa kasalanan. Nakipaghiwalay na sa kasalanan. Mula ngayon, wala na tayong pakialaman kasalanan. Amen? Huwag ka nang lalapit-lapit sa akin dahil hindi kita gusto kasalanan. Kinamumuhan kita kasalanan sa aking buhay. Amen? Yun ang kukunin pala ng Panginoon. Kaya hindi niya itinuloy dahil alam niya, napakaraming mga Kristiyano sa buong mundo hanggang ngayon, yakap-yakap ang kasalanan sa buhay nila. Hindi nila mabitaw-bitawan ang mga paggawa nila ng kasalanan. Hindi ko na i-breakdown kung anong mga kasalanan yan. Alam naman niyo kung anong kasalanan. Amen? Alam naman kung ano yung kasalanan. Imposible namang hindi mo alam kung ano yung kasalanan. Alam mo, kasalanan ito. At dapat mong talikuran ang kasalanan yan sa buhay mo. Otherwise, kung yayakap-yakap ka pa rin sa kasalanan, pwedeng pagbabalik ni Lord, wala na siyang magawa. Binigyan niya ng pagkakataon ng tao. Alam niyo, kung babasahin ninyo yung panahon ni Noah, hindi naman agad-agad nilipol ng Diyos ang mga tao, di ba? Na nagpaulan agad siya ng tubig at nagkaroon ng baha sa buong mundo na kinalunod ng napakaraming tao. Hindi. Binigyan pa niya ang tao, ilang taon? 120 years para lang magsisi, talikuran ng kasalanan. Ilang taon? 120 years. Nasa Genesis chapter 6 po yun Ang tao ay mabubuhay lamang hanggang 120. Yun ang sabi. So, ibig sabihin, binibigyan ang tao na 120 years to change their lives. Nagbago ba ang tao? Wala 8 lang ang naligtas. Si Noah, ang asawa, ang 3 anak, at mga asawa ng kanyang 3 anak. 8 tao ang naligtas sa loob ng daong. Pero hindi nais ng Diyos yun. Kasi tignan ninyo noong sa Genesis chapter 6, sinasalaysay pa lang. Bakit binalak ng Diyos gunawin ang mundo? Anong sabi sa Bible? Nagsisi ang Diyos kung bakit pa niya nilalang ang tao. Grabe, nasaktan siya sa kikita ng ginagawa ng mga tao, kasalanan. Nagsisi siya, ba't nanilikapan niya ang tao? See? Yung mga pilosopo naman, diyan pumapasok, alam naman ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap May kapangyarihan siya. He's sovereign. Pwedeng sabihin niya sa sarili niya, hindi ko pa kailangan malaman kung ano ang gagawin ng taong yan. Pwede yun. Kasi para nga naman masabik siya kung ano ang gagawin o desisyon ng tao. Sineran ka ng nanay mo. Adi ka na, anak. Sumama na sa akin sa church. Pwedeng sabihin ni Lord, hindi ko kailangan malaman ang desisyon ng tao. Ngayon, bigla ka mo nagdesisyon. Marami akong gagawin Yan pala. Magko-computer games lang pala. Magpe-Facebook lang pala. Siya nag-decide na yun.
Kaya ang tao napapahamak, hindi dahil plano ng Diyos sa buhay niya yun, kundi ang tao ang nagplano na pumunta sa impyerno. Never ang Diyos pinlano, ikaw sa impyerno, ikaw sa langit, ikaw sa impyerno, ikaw sa langit. Hindi namimili ang Diyos ng ganun. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Kaya ang linaw sa Bible, bakit hindi pa siya dumarating? Sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat. Wow! Ang lahat, hindi iilan. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat sapagkat hindi niya nais mapahamak ang sinuman, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod. Saan? Sa kasalanan. Kaya binibigyan ka ng chance ngayon ni Lord. Talikuran mo na ang mga ginagawa mong kasalanan araw-araw. At ano pa, kapatid, ang mensahe ng ngayon ang araw, ngayon ang taon ng mga tao. Ang Jewish calendar year 6 ay taon ng mga tao upang ipakita sa atin na ang tao ay hindi kumpleto kung wala si Jesus Christ sa buhay nito. Man is incomplete without Christ. Wag mong sabihin, husto na. Satisfied ka na sa buhay mo. Wag mong sabihin yun sa sarili mo. Bakit? Iisip mo, marami akong pera. May maganda akong trabaho ngayon. At yung pangarap ko makapag-asawa, natupad. May asawa na ako ngayon. At nung mag-asawa ka, yung wish ko magkaanak, natupad na lahat. Kaya wala na akong kailangan pa. No. Hindi ka makakapil ng completeness without Jesus Christ sa buhay mo. Kung wala si Christ, ang feeling mo, ang laki ng kulang sa buhay mo. Hindi ka totoong magiging maligaya at masaya pag wala si Jesus Christ. Yan po ang sinasabing taon ng mga tao kung saan ay ang tao ay nilikha sa ika-6 na araw, kaya ang bilang ng tao ay 6. Ano ba ang ibig sabihin ng 6? Next slide natin. Basahin natin. 1, 2, 3. Amen. Ang 6 ay kulang sa 1. Tama ba? Bakit? Bakit ang 6 ay kulang sa 1? Sige, tuloy. Dati ang pagbasa. Kahinaan, kapaguran, at kakulangan ng tao. Kung wala ang Diyos sa buhay niya, dahil ang bilang na 7 ay numero ng Diyos na kumakatawan sa kasakdalan at kumpleto. 7 is the number of completeness. Amen? Kaya yung 6 kulang. Kulang sa 1. Ang tao ay hindi nakararating sa kasakdalan. Kailangan natin ng Diyos upang tayo ay maging kumpleto o ganap sa ating buhay. Because 7 is the number of God. Completeness po ang 7 eh. Completeness yun eh. Ang tao, hindi siya kumpleto. Amen po ba? Ngayon, next slide natin. Basahin ng bawat isa. May malakas na tinig. 1, 2, 3. Ngayon, ang panahon na kailangan ng tao na magkaroon ng koneksyon kay Kristo. Kilalanin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay upang makaranas ng kakompletuhan at kapangahan sa buhay niya. Yun po yun na sinasabi dito. Kailangan ng tao si Jesus Christ. Hindi siya kumpleto. Yan ang sabi. Bagamat nilikha siya ayon sa larawan at wangis ng Diyos, pero hindi siya kumpleto. Kailangan pa rin niya ng Diyos sa buhay niya. 1 G's. Ano ang sabi diyan? Basahin natin ang talata. 1, 2, 3. Ginagamit yung talatang yan ng mga prosperity gospel preachers. Yung buhay na masagana. Yan daw ay pagyaman. Hindi po yan ang ibig sabihin niya, pagyaman ng buhay ng tao. Hindi. Yung buhay na masagana, yan po kapatid, ay buhay
na mararanasan ng tao dito sa lupa. Ngunit ang buhay na yun ay buhay sa langit. Yun yung buhay sa langit. Doon po yung pag sinabing Zoe. Zoe kasi ang Greek word niya eh. Meaning eternal life. That is the life in heaven. Tingnan po ninyo. Ang pera ba kailangan sa langit para maging masaya ka? Kahit wala kang pera, masaya-masaya ka sa heaven. Tama po ba? Ngayon, naranasan mo ba kahit wala kang pera, masaya ka dito sa lupa? Kung naranasan mo kahit wala kang kapera-pera, pero masaya ka, tiwasay, tahimik ang buhay mo, kahit dumating na si Judith, pero payapa ka pa rin, matiwasay pa rin ang puso mo. Ang ibig sabihin niya, nararanasan mo ang buhay sa langit dito sa lupa. You are living like you are in heaven, but in reality, you are on the earth. Kasi, sa langit kasi, kahit wala kang pera doon, masaya ka eh. Eh dito sa lupa, pag wala kang pera at tahimik ang buhay mo, masaya ka, payapa ka pa rin, kahit maraming pangangailangan, at peace ka, hindi ka nagpapanik attack, hindi ka nagwo-worry, peace na peace ka, ang naranasan mo ay yung sinasabing masaganang buhay. Yun ang buhay sa langit. Katulad niyan, doon ba sa langit may asawa ka ba? May boyfriend ka ba doon? May girlfriend ka ba doon? Wala. Kasi ang relationship dito ng mag-asawa, hanggang dito lang sa lupa yan eh. Sa langit, wala na. Magkakapatid na lang tayo doon. Hindi na kayo mag-asawa pagdating sa heaven. Hindi na kayo magkakapatid. Hindi na kayo mag-girlfriend o boyfriend pagdating sa langit. Nasa Bible po yan, nakalat ng Mateo, di ba? Sa araw ng pagkabuhay, sa kabilang buhay, sabi, hindi na mag-asawa pa ang mga mag-asawa dito sa mundo. Hindi na magkatipan pa ang mga magkatipan dito sa mundo. Wala na po yun. Pero, tinan nyo pansinin nyo walang asawa pero masaya sa langit. Walang boyfriend, walang girlfriend, ang saya-saya pa rin sa heaven. Walang anak. Dahil doon, di na kailangan magturing, anak ko ito. Wala, sa heaven, wala na yun eh. Magkakapatid na tayo kay Christ. Ngayon, sa lupa, kung wala ka pang asawa at matiwasay ang buhay mo, tahimik at masaya ka, wala ka pang asawa, kahit ikaw ay lakpasan sa kalendaryo, ang nararanasan mo ay langit sa lupa. Yung buhay sa langit na-experience mo, yun po yung masaganang buhay. Hindi po yung tumutukoy sa kayamanan o prosperity. Spiritual prosperity yun. Kasaganaan ng puso mo, mapayapa ka, maligaya ka. Wala kang girlfriend, wala kang boyfriend. Halimbawa, itong si Gian, dahil nakipag-break na yung, hindi ko na kung sino nakipag-break sa kanya, girlfriend niya o siya. Ewan ko lang dati alam, baka mamaya marami rin ito. Di ba? Pero kung siya'y walang girlfriend ngayon, at feeling niya, it's enough, satisfied pa rin ako dahil kay Christ. Bagamat nasa lupa siya, pero ang kanyang pamumuhay ay para siyang nasa langit. Kasi ganun ang buhay sa langit eh. Wala kang karelasyon na earthly family mo. Kapatid lang ang turing mo sa puso mo sa langit eh. Pero masaya ka. Hindi ka naghahanap doon sa langit na wala akong nanay, wala akong tatay. Puro kapatid na lang. Walang ganun. Perfecto yung heaven. Ang saya-saya mo. Amen po ba? Ganoon po, kapatid, sa langit. Yun ang masaganang buhay na pinangako po ng Diyos. Kaya anong sabi rito? Ngayon ang panahon na kailangan ng tao na magkaroon ng koneksyon kay Christ. Kasi kay Christ mo mararanasan, iyon. Without Christ, you are nothing. Without Christ, you never satisfied. Kaya si Christ ang kakompletuhan ng iyong buhay. Amen? Na kay Jesus Christ ang tunay na kapahingahan. Next slide natin. Na kay Jesus Christ ang tunay na kapahingahan na nilalarawan ng ikapitong araw ng Sabat. Amen? At ipinapangilin sa ikapitong araw at si Jesus Christ ang ating ikapito. Siya ang ating Sabbath rest. Siya yung ikapito. Siya yung kukumpleto, kaya nga 6 kulang sa isa. Anong sabi ng Mateo 11:28 hanggang 29? Lahat ng malinaw ang tenga at mata ay basahin ang Mateo 11:28 hanggang 29 na may malakas na tinig. 1, 2, 3. Lumapit kayo sa akin
Yes, siya ang ating kapahingahan. Siya ang ating Sabat. At ang Sabat ay pinagdiriwang ng tuwing ika-pito. Kaya si Kristo ang ika-pito. Hallelujah. Tayo 6, kulang sa isa. Pero kung tayo may Jesus Christ, 6 ka nga, aabot ka sa 7. Amen? At mararanasan mo kay Jesus Christ ang tunay na kapahingahan at tunay na kaligtasan. Pag sinabing kapahingahan, kapatid, wala ka madiadamang kapaguran. Kaya ka nakakadama ng kapaguran sa paglilingkod kay Kristo dahil si Christ malamang outside ng iyong buhay. Wala siya sa loob. Kasi sa church sa Laodicea, si Christ, nilarawan doon, kumakatok sa pintuan ng simbahan. Tingnan ninyo, nag-gather sila to worship Jesus Christ. Ang problema, wala si Jesus doon sa loob ng simbahan. Nasa labas. At kumakatok. Ibig sabihin, pinagsarhan siya ng pinto ng simbahan. Revelation chapter 3, verse 20, narito ako'y kumakatok sa inyong pintuan. Ang sino man na magpapasok sa akin ay sasalong sa aking pagkain. So, anong ibig sabihin nun, kapatid? Pwede pala na ang isang Kristiyano nagsiserve kay Lord, pero wala si Lord. Wala na si Lord sa buhay niya. Basahin niyo ang background ng Revelation chapter 3 sa church sa Laodicea. Ang sabi, mayaman ang simbahan. Pag sinabing mayaman ang simbahan, mga membro tiyak mayaman. Maraming pera, maraming negosyo, maraming kinikita, magandang trabaho. Pero, piling nila, mayaman sila. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, hindi nyo alam, kayo'y napakahirap. Mga dukha kayo, sabi sa kanya ni Lord. At mga bulag pa kayo. Kaya bumili kayo sa akin ng ginto, sabi ni Christ. At ng paggamot sa mata para makakita kayo. So, ibig sabihin pala, pag ang isang tao nagkukulang ng tiwala kay Jesus Christ, at napupunta ang tiwala natin sa material na bagay, napupunta ang tiwala natin sa tao, sa negosyo, sa trabaho, napupunta ang tiwala natin sa ating mga anak, sa ating asawa, si Christ, kapatid, ay hindi na kailangan sa buhay mo. Umaalis na siya. You don't need Jesus Christ. Lalabas siya sa iyo. He is outside of you. At ang sabi, bulag din sila. Walang vision. Yung church sa Laodicea. Kaya si Christ, outside the Colombo. Ano ba ang vision ni Christ? Go and make disciples of all nations. Yan ang vision niya, Matthew 28, verse 19. Go and preach the gospel and make disciples of all nations. Yung church sa Laodicea, bagamat nag-i-exist yung church, pero wala silang activities about soul winning. Ang mga membro ayaw mag-win ng soul, ayaw umattend ng mga discipleship training. Kaya si Christ, hindi na kailangan sa buhay nila. Kaya si Christ, tino yung nag-gather sila sa church. Anong sabi ng Bible? Behold, I knock at the door. Pumakatok siya sa pintuan ng simbahan. Wala na si Christ doon. Bakit nawala si Christ? Wala nang tiwala kay Christ eh. Ikalawa, bulag, walang vision about soul winning and discipleship. Wala eh. Walang ganong involvement eh. Kaya si Christ, outside. Kung outside si Christ sa church, outside din siya sa puso ng mga tao. Wala siya. Lalabas siya dyan sa puso mo. At kung wala si Christ dyan, doon ka makakadama ng kapaguran. Bishop, pastor, di mo na ako magiging manggagawa ngayon. Pagod na pagod ako. Wala na si Christ doon sa puso niya. Kasi una, malamang wala na siyang tiwala kay Christ. Wala na siyang faith kay Jesus Christ. At ikalawa, hindi siya involved sa soul winning at sa discipleship. Wala siyang inaalaga ang tao. At ayaw niyang umatin ng discipleship training ng church. Kaya ano madadama niya? Pagod na pagod siya. Samantalang na kay Christ ang kapahingahan. Kung may tunay na relasyon ka kay Christ, madadama mo ang kalakasang espiritual. Madadama mo. Kaya pagdating ng linggo, nagtataka ka, ang lakas-lakas ng katawan mo, aatin ako sa church. Amen? Kaya tingnan mo katabi mo, kaya nandyan yan eh. Di ba? At kahuli-hulihan. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala, no? Ikalawa, ang tagal ko doon sa number 1 na yan, ha? Taon ng mga tao. Bagay, maganda naman yun kasi tao kayo eh.
Ikalawa, ang prophetic revelation Jewish calendar year 6, ito ay panahon ng mga bagong bagay na lilikain ng Diyos sa buhay mo bilang tao. Wow! Panahon ng mga bagong bagay na lilikain ng Diyos sa buhay mo. Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan po ang talatang yan. Na panahon ng mga bagong bagay na lilikain ng Diyos sa buhay mo bilang tao. Alam niyo po, yung Genesis 1:1, yan lang, i-preach mo yan, yung praise na yan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang dami na pong mensahe niyan. Genesis 1:1 lang. Di ba nung nakaraang Jewish New Year natin, yan ang in-explain ko, patungkol sa Hebrew letter na Vav, yung connection na end, di ba? Conjunction. Ngayon naman, dyan din sa salitang in the beginning. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng beginning ay, next slide natin, Bereshit. Ano ang kaugnayan niyan sa pinag-uusapan natin na 6? Ang Hebrew word na Bereshit is composed of 6 Hebrew alphabet letters. Yung beginning na yan, ha? Ang Hebrew word, ang Hebrew translation ng beginning ay Bereshit. At hahanapin natin ang 6 na Hebrew letters. Una ay yung B, B-E, B. From Beit, yan po ay Hebrew alphabet Beit. Ang numerical value niya ay 2. Amen, mga kapatid? Tapos, next ay Re. From Hebrew letter Resh, letter Aryan. At ang kanya pong numerical value ay 200. Tapos, mayroon siyang silent A, Aleph. Yan po yung numerical value 1, meaning God o the strong one. Kaya lang, hindi siya ma-pronounce na A. Silent siya. Pero kasama siya doon po sa salitang Bereshit. Tapos, SH. From the Hebrew letter Shin, na ang kanya pong bilang ay 300, yung numerical value. And then, yung I ay mula sa Hebrew letter na Yod, na ang kanyang numerical value ay 10. At yun pong huli, letter T, from the Hebrew letter Tav, na ang numerical value niya ay 400. So, ibig sabihin, yung salitang beginning sa English ay composed ng 6 Hebrew letters. Alam niyo po, sa mga Hudyo, sa kanila, yung mga ganyang pagka-Hebrew translation, ang deeper ng meaning sa kanila yan. Lahat po yun, may mga nakatagong mga message po yun. Ito, nahalukat natin yung mensahe ng Bereshit, in the beginning. Meron siyang tinatawag na 6 Hebrew letters. Ano ba pinag-uusapan natin ngayon? The prophetic message ng 6. At ano ngayon, kapatid, ang mensahe noong bagay na yan? Pansinin ninyo, next slide natin. Pansinin ninyo sa pag-aaral ng Hebrew grammar, itong Bereshit na may kasamang unang letra sa Hebrew alphabet, yung Aleph na tumutukoy sa Diyos, mismo yung letrang A na yan ay pag hindi siya ma-pronounce na A, silent lang po siya. Napakaganda po ng mensahe niyan. Siya ang Diyos pero silent. Pero pag pinopronounce yung Bereshit, hindi na po pronounce yung Aleph. Ganito rin ang Diyos sa bagong taon na mga Jewish people sa kanilang new calendar year 6. Ito ay bagong paglikha ng Diyos na mga bagong bagay para sa buhay mo. Bagamat hindi mo siya nakikita, pero siya ang kumikilos sa likod ng mga ito. Yan po ibig sabihin. No? So, Bereshit, beginning. So, ang Diyos, kapatid, ay nagbibigay ng bagong pasimula sa iyo. At yung bagong pasimula mo na ito sa Jewish calendar year na ito, na 6, lumilika siya
ng bagong bagay. Kasi God, in the beginning, God created the heavens and the earth. So yung beginning has something to do with creation of God. Sa paglikha ng Diyos. Kaya itong bagong taong ito, lilika ang Diyos ng mga bagong bagay sa buhay mo. Next slide natin. Sige, basahin natin. 1, 2, 3. Amen! Ano ang gusto mong likain ng Diyos mula sa araw na ito, sa buhay mo? Kaya bang lumikha ng Diyos from nothing, from out of nothing to something, and from something to something. From nothing to something. Amen? Kayang lumikha ng Diyos. Pumikit kayo sandali. Ano ang gusto mong likain ng Diyos sa iyo sa simula ng bagong taong na ito? Sige, pumikit ka. Bulong mo, ano ang gusto mong likain ng Diyos? Pwede mong sabihin, Lord, likain mo ko ng isang bagong trabaho. Lumikha ka sa akin, Lord, ng bagong negosyong papasokin ko. Lumikha ka sa akin, Lord, ng bagong opportunity na papasokin ko. God is a God of creation. Ano ang gusto mong likain ng Diyos para sa iyo? Amen? Sa dami ng mga iniisip mong lilikain ng Diyos, okay, stop na po tayo. Baka makatulog po kayo. Hallelujah. At huling-huli na to, ikatlo. Ano ang prophetic revelation ng Jewish calendar year 6 for you and me? Ito ay pagpasok sa panahon na doble ang kukunin mong pagpapala. Uy, grabe. Sabi sa katibo, uy, gumising ka kamo, wag kang tatamad-tamad. Kasi yung Jewish New Year, calendar year 5786, pagpasok sa panahon, doble ang kukunin mong pagpapala. O, tignan natin, kapatid, ang verse sa Bible. Ang aklat ng Exodo 16, talatang 4 hanggang 5. Ano ang sabi niyan? Tapos, sinabi ni Lord kay Moises. Sino nagsabi? Si Lord. Kanino sinabi? Tandaan ninyo, ha? Tayo, bilang mga mananampalataya ni Kristo, may bahagi ng pangako sa Israel. Pag sinabi ng Diyos sa Israel, lagi kang kasama. Kalbitin mo, katabi mo, sabi mo, kapatid, pag may pinangako ang Diyos sa Israel, lagi kang kasosyo. Okay, anong sabi rito? Basahin natin muli. Tapos, sinabi ni Lord kay Moses, ngayon, kailan? Ngayon. Hindi bukas. Hindi next year. Kailan daw? Ngayon, araw-araw akong magpapaulan ng tinapay mula sa Lord para sa inyo. Sinabi ng Diyos yan sa Israel, pero pangako yan eh. Sabi, ikaw rin ay sharers together with the promise. Kasosyo ka sa mga pangako ng Diyos na binibitawan sa Israel. At dahil sabi ng Diyos dito, ngayon, hindi bukas, ngayon, araw-araw akong magpapaulan ng tinapay. May tinapay ka ba dyan? May bread ka ba dyan? Sino sa katabi mo, may bread ka ba dyan? Pangako ng Diyos sa Israel, matagal ng panahon, pero dahil ngayon, binababa sa atin yan, nagiging prophecy ngayon yan. At dahil ikaw ay kasosyo ng Israel, para sa iyan, ang sabi, ngayon, magpapaulan ako araw-araw ng bread, ng tinapay. Alam mo ibig sabihin ng bread? Ano ibig sabihin ng bread? Pera, blessing. Amen? Amen? Ang sabi ng Diyos, ngayon, kailan daw? Ngayon ay, ngayon, araw-araw siyang magpapaulan ng tinapay
Para sa inyo, kung ikaw yan, tumalo ka, sabi mo, ako yan! Tandaan nyo ha, kaya pag nagpasa kayo ng matandang tipan, ikiklaim mo lagi sa iyo yun pag may pangako ang Lord. Kasi hindi na sa Bible eh. Di ba? Yun ang mystery. The mystery is this, through the gospel. The Gentiles are heirs together with Israel. Members together of one body and sharers together or stockholders in the promise. Ano yung promise na yun? Promise ng Diyos sa Israel. Ito pangako ito ng Diyos eh. Sa mga Israelita eh. Sabi ginamit ang Diyos si Moses. Moses, sabihin mo sa mga Israelites, ngayon, magpapaulan ako araw-araw ng tinapay para sa inyo. Amen? Yun ba'y para sa kanila lang? Hindi. Stockholder ka eh. Kaya ang pangakong yan na ngayon, yung ngayon din yun! Kalimutin mo ang katabi mo. Siyempre, excited ka ba? Na mula ngayon, ay pagpapalain ka ng Diyos. Anong mensahe ng 6? Pagpasok sa panahon na doble ang kukunin mong pagpapala. Pagpatuloy natin basahin. Dapat lumabas ng camp ang mga tao sa bawat araw para mag-gather ng pagkain nila sa araw na yun. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung susunod sila sa mga utos ko o hindi. Tuwing ika-6 na araw, sabi mo, ika-6. Tuwing ika-6 na araw ng bawat linggo, doble ang kukunin at ipe-prepare nila ngayon. Tuwing ika na araw, doble ang kukunin mo. Eh, anong taon ngayon? Year 6. Ika-6 ngayon, kaya doble ang kukunin mong pagpapala. Kung ikaw ngayon, tumalong ka sa mo, ako yan! Sino yan? Hindi ata ako naniniwala sa inyo eh. Dapat ipakita ninyo yung faith. Faith without action is dead. Sabi ng James chapter 2, naniniwala ka, wala ka namang kilos, wala kang paggawa. Wala, patay yung faith na yun. Dapat nire-release mo yung faith. Pinapakita mo yung pagkahayok mo doon sa dobleng kukunin mo. Tandaan mo ha, hindi basta ibibigay lang sa'yo, kukunin mo. Paano yung pagkuha? Pwede ba naman pagkuha? Ganun? Hindi. Talagang dinudukhang mo yun. Pangako ng Diyos yan. Prophetic message yan ng Diyos. Doble ang kukunin mo. Amen? O, ready ka na. Sabi sa kanila mo, ready ka na, doble ang kukunin mo. Amen? Kaya anong sabi ng Bible? Nagod ako si Brother June na nakakita ko. Tutulog siya na siya ang kukunin mo. Pala, si June pala. Okay? So ngayon, sabi rito, ang linaw, tuwing ika-6 na araw ng bawat linggo. Tingnan yung message pala ng 6, ang ganda. Amen? Kaarawan ng tao. Taon ng tao. Bakit? Dahil doble ang kukunin mo mula sa araw na ito. Sabi sa katabi, mula sa araw na ito. Doble ang kukunin ko. At ito, i-release ko yung doble na yan sa pamagitan ng prophetic gesture na yan. Manampalataya ka, pagsalo mo, mangyayari na yan at nagaganap na. Ready? Sa pangalan ni Jesus, Lord, narito ang iyong mga anak sa Sunday morning service. Hindi aksidenteng napunta sila sa lugar na ito. Ikaw ang humatak sa kanila ito para ma-receive nila ang dobleng pagpapala na nilalaan mo. Naniniwala kami sa iyong mga salita that the Gentiles like us Filipinos are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise na dobleng pagpapala. Tanggapin mo ang dobleng pagpapala. Hallelujah. Amen. Woo! Sabi mo, nasa akin na ang dobleng pagpapala ng Diyos. Bago ko magwakas, sino dito maraming naranasang hirap na pinagdaanan? Anong pangako ng Diyos? Sa bawat isang hirap
na pinagdaanan mo, papalitan ng Diyos ng dobleng pagpapala. 5 problema ang pinagdaanan mo, ang balik 10 pagpapala. Saan mababasa yan? Next slide natin. Sekaraya 9:12. Sinasabi ko sa inyo ngayon, Old Testament yan. Pag sinabi sa Israel, again, kasama ka parati. Sinasabi sa Israel, pero ikaw ngayon ang pinagsasabihan. Sinasabi ko sa inyo, kailan? Ngayon. Ngayon yan. Dodoblehin ko ang reward ninyo dahil sa hirap na pinagdaanan ninyo. Ibig sabihin, bawat isang paghihirap, may dobleng kapalit na pagpapala. Wow, hallelujah. Ang dami mong problemang nakaharap, hindi mo na mabilang. Humanda ka. Time is 2 ang blessing ng Diyos. Tatapatan niya bawat isang problema ng dobleng pagpapala. So yung sinasabi kanina, na tuwing ika-6 na araw, kukuha kayo ng dobleng pagpapala. Ngayon, hindi lamang yun kukuha ka ng doble. Isinama pa sa bawat problemang hinarap mo, may katumbas na dobleng pagpapala ang Diyos sa iyo. Kaya, ready ka na. Ready kang tanggapin ang doble-dobleng pagpapala ng Diyos sa iyo sa ika-6 na taong ito ng Jewish New Year. Amen? So, sa mga ready, sabi sa mo, sa mga ready, ako naniniwala, yung pinakamataas tumalon, uunahin ng Diyos na ibuho sa Kanya yung dobleng pagpapala. Yung pinakamataas tumalon, gawin mo na ang pinakamataas na pagtalon mo, kapatid. Yan ay isang prophecy na nire-release ko sa inyo. Sabi mo sa katabi mo, sa pagsalo ng pagpapala, walang matanda-tanda rito. Walang mahina ang tuhod pagsalo sa pagpapala. Amen? Ihanda mo na ang sarili mo dahil nariyan ang mga anghel ng Diyos na handa ibuhos sa iyo ang dobleng pagpapala. Kailan daw ibubuhos? Ngayon! Kung naniniwala ka ngayon, humanda ka. Lord, buksan ang langit. Ibuhos ang doble-dobleng pagpapala sa kanila. Now! Alam nyo, nung in-release ko yan doon sa isang gawain na nagse-celebrate sila ng Jewish New Year, ginawa kong tagapagsalita. Yung iba nagtuntungan sa tumayo siyang tuntungan ng kanilang paa. Alam niyo po ba, karamihan doon, di ba, puro mga senior citizen. Walang senior citizen pag sumasalo sila ng pagpapala, grabe. Nagtatalunan yung mga matatandang iyon. Ikaw, bata ka pa. Hirap na hirap kang tumalon. Ipakita mo sa Diyos, talagang nagnanais ka ng blessing buhat sa Panginoon. Amen? Oh, sabi nga, ang Diyos ay mapagpahinuhon, mapagpasensya. Uulitin natin. Ayan. Oh. Tatalong ka, pinakamataas na talon. Yung talagang, Lord, parang sinesimo, Lord, gusto ko yun, kukunin ko. Kasi sabi sa Bible, doble ang kukunin mo. Ang linaw, sabi sa Bible, doble ang kukunin mo. Kumuha ka ng doble. Lord, again, naniniwala kami sa iyong mga salita. Tapat ka sa iyong mga pangako. Ito ang hiwaga ni Kristo na aming ngayong mararanasan. Abba, Father, in the name of the Lord Jesus Christ, ma-receive ng bawat isa ang dobleng pagpapala. Doble ang kukunin nila by faith. Doble by faith. Gamitin mo ang iyong pananampalataya. Nalalambot ang tuhod mo, lalakas ka. Masakit ang balikat mo, gagaling ka. Ano mang karamdaman meron ka, pagpapala ang kagalingan na natanggapin mo. Ready? 1, 2, 3! Isa pa! Isa pa! Hallelujah. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. At sabihin mo sa 6 na tao, nasa akin na ang dobleng pagpapala.
Yung mga naka-anim, nangyayari na po sa inyo yan. Yung naka-anim na taong kausap nyo, nagaganap na ang dobleng pagpapala. Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Woo! Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Tumalog tayo, sabihin! Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Hallelujah! Amen! Kamayan mo, katabi mo, sabi mo, nasa atin na ang dobleng pagpapala ng Diyos. Uuwi ako, dala-dala ko yung dobleng blessing ng Lord sa buhay ko. Amen? Lakaran mo yan. Sabi mo, lakaran mo yan. Doble na ang blessing mo. Amen. Palakpakan natin si Daddy God. Amen.